Hindi lahat ng tao susuporta sa'yo kapag nag-uumpisa ka pa lang. Halimbawa, may negosyo ka, kung meron kang 10 close friends, hindi lahat ng 10 yun o-order sa'yo. Or even your relatives, hindi lahat sila nandyan para mag-avail ng produkto mo. Hindi dapat sumama yung kalooban mo because this is reality. Ganun talaga kapag wala ka pang napapatunayan. Kaya nga tatandaan mo, number 1, kahit pa nanghihina na yung kalooban mo dahil napaka-less ng support na nandyan sa paligid mo, huwag mong aalisin yung tiwala sa sarili mo. Number 2, kung naging successful ka, huwag mong kakalimutan yung mga taong nakapaligid sa'yo na handang tumulong at sumuporta nung panahon na walang nagtitiwala sa'yo. And number 3, always pray to God. Pray to say thanks or pray to ask for strength para mas makita mo pa kung ano yung redirection niya sa life mo. Dahil minsan, hindi yung plano natin yung nasusunod, but His will and His plan. Negosyante. Salitang masarap pakinggan. Pero sa likod nito ay mga hirap na pinagdaanan. Salitang akala ng lahat ay parati kang may pera. Salitang minsan ay gusto mo nang tumambling. Pero dahil sa salitang ito, ay patuloy kang lumalaban kahit gaano man kahirap. Dahil ikaw ay isang negosyante na patuloy pang nanangarap sa ikakaganda ng negosyo mo. Hindi po ibig sabihin na may negosyo ka o na may negosyo ka, mayaman ka na. Mayaman lang po kami sa pangarap at pananalig na mabago ang pagmulong buhay namin. Kaya bago mo isipin na mayaman na ang isang negosyante, malamang hindi mo alam ang hirap at pagod na pinagdaanan niya. Kaya sa mga negosyanteng patuloy lumalaban para sa kanilang mga pangarap, saludo po ako sa inyo.